Praise God, tayo po manatiling nakatayo habang tinatawagan ko po ang gagamitin ng ating Panginoon Diyos para sa kanyang mga banal na mensahe. Praise God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Bago tayo dumako sa kaloob ng Panginoon sa atin, ay samahan niyo muna ako sa pag-aalay sa Kanya ng Kanyang mga banal na salita. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyong presensya, O Ama. Patuloy na inialay namin sa iyo ang mga nalalabing oras ng gawain mo, O Ama. Basbasan mo ang bawat isa, puspusin mo ng iyong Espiritu Santo, sawayin mo ang mga gawa ng dyablo, O Ama. Manahan ka sa aming mga puso upang at malaya ka na kumilos sa aming mga buhay, O Panginoong Diyos. Marami po ang nagbabasa ng iyong mga banal na salita. Marami ang umuuna, nagsisikap na unawain ang mga ito. Subalit ang sabi ng iyong mga lingkod, O Ama, hindi kami ang dapat mag-interpret nito, kundi dapat sampalatayanan namin ito, O Ama. At sa aming pananampalataya, doon dumadating sa aming faith cometh by hearing and hearing the word of God. Salamat po, O Diyos. Samahan mo kami, ang iyong maliit na lingkod, O Ama. Wala pong kakayahan na mangusap ito, walang karunungan upang magpahayag ng sarili niya, O Ama, kundi ang karunungan lamang niya ay ang maihayag ang iyong mga banal na salita. Samahan mo po ako, Panginoong Diyos. Ikaw, gawin mo lamang po ako na maging daluyan, maging alulod ng mga banal mong salitang ito. Maaari po, O Diyos, na ang bawat mga salita na dumadaloy sa likod ng pulpitong ito, naway maging blessing sa bawat isa, O Ama. At kung mayroong correction, O Ama, huwag mo pong ilagay sa puso ng bawat isa na ito ay personal, O Diyos, kundi tanggapin ng may kaluwagan sa puso ang bawat salitang ito, O Ama. Salamat po, O Diyos, sa iyo ang lahat ng mga papuri, lahat ng karangalan, lahat ng kaluwalhatian at kadakilaan, O Ama. Sa iyo lamang po namin ibinabalik. Ito po, Ama, ang aming mga samo at dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Mga kapatid, buksan natin ang ating mga Biblia sa Mark 16, verse 1 and 2. Maraming mga kahulugan sa Biblia na ito ay mga nakatago sa mga pantas at matatalino, no? Verse 1. And when the Sabbath, nakita nyo na? And when the Sabbath was past, tapos na yung Sabbath, no? Mary Magdalene and Mary, the mother of James and Salome, had both, bumili sila, sweet spices, that they might come and anoint him. Meron silang i-anoint, no? Verse 2, and very early in the morning, the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun. So, pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Pwede na tayong magsiupo, mga kapatid. So, praise God. Salamat sa Diyos sa kanyang mga pag-iingat sa atin, sa mga kapatid natin na walang nakahahad lang kahit gabi, kahit na andyan ang tubig. Sabi nga ng eunuch, anong nakahahad lang? So, walang magiging, kapag kalooban ng Diyos, no? Sinunod natin, walang makahahad lang. No, mga kapatid? Napakaganda ng ating binasa. Yung hymn dito,
no, to anoint him. So they bought some spices, no, sweet spices, that they might come and anoint him. Yung him dito, sino sa palagay nyo yung i-anoint dito? Yung him. So yung personal pronoun, na singular personal pronoun na him, na third person, no? It was no other than our Lord Jesus Christ. At pansinin ninyo, bumili sila, no? Hindi sila nang hinayang, no? Hindi sila nang hinayang dun sa sweet spices na ito. And I do believe this is costly, no? And they bought it, Mary Magdalene and Mary, no, the mother of James, no, the mother of James and Salome. Binili nila ito to anoint the Lord Jesus Christ, na ang pagkakaalam nila, pag itinuloy natin sa verse 3, na sino pinag-uusapan at pagkatapos, ang sabi nila, sino ang magpapagulong nung bato na nakatakip? Hindi nila kayang ipagulong yung bato doon sa libingan ni Jesus Christ. And isipin natin, sa third day, no? Sa third day, papasok yung fourth day, magsisimula ng bumaho at maagnas ang isang bangkay. Pero bakit naisip nila yun na doon sa third day? No? Actually, at papansinin natin, at the rising of the sun. No? Tingnan ninyo, nung sisikat yung araw, no? Doon sila pumunta. At yung pagpunta nila, merong dalawang kahulugan, no? Yung ikatlong araw na ito, hindi lamang iisa na sinasabi lang, kasi yung at the rising of the sun, S-U-N ito, S-U-N, no? Pero kung papansinin natin, hindi lang yung S-U-N, no? Merong dalawang ibinangon sa rising of the sun, no? Para ba ito, no? Yung rising of ito ang naisulat. Pero ang punta nila, yung pinuntahan nila, dito tayo dapat pumunta. Hindi lang ito, pero may dalawang kahulugan. Bakit parehong ito ay umangat? No? Sa rising of the sun, meron siyang plano ang Diyos kung bakit kailangan sumikat yung araw. At dun sa rising of the sun, merong plano ang Diyos sa pagkabuhay ng sun, sa pagtayo niya, sa pagbangon niya, meron siyang ibig iparating para sa atin. So tandaan natin, dito sa mundo, pag binalikan natin yung Genesis, ano? Binalikan natin yung Genesis. Ang sabi ng Genesis, in the beginning, God created the heaven and the earth. So the heaven and the earth was created by God. Alam natin, pag binasa natin yung Isaiah chapter 45 verse 18, hindi kinreate ng Diyos na walang gamit o void ang earth. No? Praise God. Sister Rina, nandiyan ka pala. Thank you very much. Salamat sa iyo. One week kung
One week kong naramdaman yung ibig kong magpasalamat sa ating kapatid. At kung ano man yon, ang Diyos at siya at ako ang nakakaalam. Pero tuwang-tuwa ako. Praise God. Pagpalain ka ng Diyos, sister. Nawa, yung dalangin ko, gawin ng Diyos sa iyo. Sa verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the earth, upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. So, merong liwanag. No? Ano ang liwanag? No? Pag tinuloy natin dito sa verse 14, God created, nag-create siya ng dalawang tanglaw na magpupuno sa liwanag at magpupuno sa gabi. Ano ang layunin ng Diyos upang i-create ang mga ito? Sabi sa verse 14, bago tayo tumuloy ng diretso doon. No? So praise God. Salamat sa pagtawag ng Diyos sa iyo, sister. God bless you. No? So verse 14, and God said, let there be light in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for reasons and for days and years. So verse 15, and let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth. And it was so. So verse 16, and God made two great lights. Sabi niya, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also, and God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth. To give light upon the earth. Tandaan natin, balikan natin. Meron kasing rising of the sun, no? S-U-N. Kinrate ng Diyos ito. Meron siyang layunin kung paano niya kinrate ang mga bagay na ito. And then sa verse 17 said, and God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth. Verse 18, and to rule over the day and over the night, and to divide the light upon the darkness. And God saw that it was good. God saw it was good. And then, and the evening and the morning were the fourth day. So, this is the fourth day. Doon pa lang sa una, meron ng light. No? Ang purpose ng light na ito, merong purpose kung bakit merong light, bakit nag-create siya ng sun, nag-create ng moon, nag-create ng stars. Tandaan natin, there are many seeds lying on the earth. They are covered by water. No? Natatakpan ang mga seeds na ito, seeds, grass, hindi magkabuhay ito sapagkat ito ang earth ay naging void. Natakpan ito ng tubig at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw. No? It moves upon the surface of the earth, of the waters. No, mga kapatid? Anong mangyayari sa mga seeds under this water? No? Covered ng, tandaan natin, ito yung prehistoric era na sinasabi na mayroong mga nabuhay na mga dambuhalang hayop doon sa mga time na yon. At dito sa earth na ito, nung time na yon, nung prehistoric era, na mayroong mga nabubuhay ng mga dambuhalang hayop na yung dragon, yung mga dinosaurs, lahat ng ito. Yung sinasabi nilang mga Neanderthal man. No? Actually, these are not man. Because the first creation of man, it was on the 6th day. So they are not man. They are animals. But they are upright.
Nakatayo sila, they look like a man, but they are not man. Because the first creation of man, it was in the 6th day. So that was in the prehistoric era. At ngayon, nakakakita sila ng mga buto, ng mga fossils na ito, no? Na napapatunayan na merong panahong naganap nung una na hindi natin alam. And it was not even written in the Bible. It is only being understood, no? Through revelation. So that the revelation is very important to the believers. No? Hindi tayo pwede na we will take the Bible word for word because the letter will kill us. And we have to understand it, and God is using prophets. He used messengers. Sabi niya, angel, sabi ni Paul, tinanggap ninyo ako na tulad ng isang anghel. Why? Because he is a messenger of God. So an angel is a messenger. So he is using some prophets. Katulad ng the voice that was heard during the baptism of John the Baptist, John of Jesus Christ. Si John the Baptist, no? Si Jesus Christ, pumunta siya mismo upang siya ang mag-volunteer na magpabautismo kay John. Hindi si John yung lumapit, no? O, kailangan, bautismuhan na kita. Kasi nagbabautismo na si John ng baptism of water, no? Into repentance. Eh, wala namang pagsisisihan si Jesus Christ, dapat hindi naman siya lalapit. But the word, no? Upang matupad, sabi niya, ang katwiran, ang salita ng Diyos, so Jesus Christ, He must come first. Siya dapat lumapit kay John upang mabautismuhan. That's why we don't, no, hindi tayo nanghihikayat upang, no. Kapag itinuro, no, ang tao ang magde-decide. Because that was the word of God. So the Lord Jesus Christ, dahil alam niya, He came. At pagkatapos niyang mabautismo, there was a voice in heaven. No? Maaaring hindi lahat ng tao nakita yung kahulugan. Kung may dadapo man daw, maaaring hindi nila maintindihan kung may makita man silang dadapong daw. Kung makita man. At kung may marinig na boses, hindi rin nila maiintindihan. Tulad ng nangyari kay Paul. No? Yung boses na ito, merong sa mga prophet, gumagamit siya na a still small voice. Pero yun, hindi. Hindi talagang sa langit. At pag dun sa Revelation chapter 10, and I heard a voice from heaven, sabi din ni John the Beloved, saying unto me, sabi niya, write them not what the seven thunders had uttered. Huwag mong isulat yung sabi ng seven thunders. So, there is always a voice. No? Mayroong message. Kapag nakita natin, every angle of this, so itong binasa natin sa Mark chapter 16, no? Every angle of the Bible, no? Of this scripture, it declares Jesus Christ. Doon pa lang. Sa Genesis pa lang, tingnan na natin, no? Pag speaking of seeds, the Lord Jesus Christ, He is the seed of Abraham. He is the monogene of God. We are the seeds of God, no? May mga ibig sabihin ang mga ito. Kung hindi sisikat yung araw, ano ang mangyayari sa mga seeds? They will remain dead. No? Ang pagparito ng Panginoong Hesukristo, meron siyang specific purpose. Ang pinaka-purpose niya is to save that was lost. Yan lang ang purpose niya, to save kung sino yung nawala. Kung nawala lang ito. No? Ito ay nandoon na sa Diyos. Nawala lang. Kaya yung nawala, yun lang ang ibabalik. Yung hindi naman talaga nawala, wala naman talaga yun eh. Hindi na kailangan hanapin pa, hindi na kailangan ibalik pa. Kaya kahit anong gawin mo sa mga tao, kahit anong paliwanag, kahit magsalita pa yung angel, hindi pa rin maniniwala. Bakit? Tandaan natin, sabi ng Matthew chapter 13, no?
naghasik ng seed yung Panginoon. At nung umalis sila, naghasik din ng panirangda mo naman ang kalaban. So pareho silang naghahasik. No? At pagkatapos, tumubo ang pareho ito. Yung isa na, malakas pang lumago, no? Kasi panira siya. Tingnan ninyo ngayon, mga kapatid, no? Ang pagparito ng Panginoong Hesus, para tubusin tayo. Dapat, kung hindi nagkamali si Eva, at saka si Adan, hindi siya iniligtas ni Adan, no? Hindi na kailangan pa yung may pako siya sa krus. At eternal tayo sa panahon na ito. No? Maring hindi tayo nakaupo ng ganito, nandoon tayo, nasa isang lugar tayo, pero nagpupuri tayo sa Diyos. Hindi na kailangan mangaral pa ng ganito na kailangan magbago ang isang tao. Hindi na kailangan magpabautismo pa ang isang tao. Hindi na kailangan magsisi pa ang isang tao kung hindi nagkasala. Subalit, paano naman ang attribute ng Diyos? No? Kung walang nagkamali, wala siyang patatawarin. Kung walang mamamatay, wala siyang bubuhayin. No? So, ganun ang purpose ng Diyos para sa atin. Maraming tao sa buong mundo na naipanganak na mabubuting tao. At sa dami ng tao ito, marami ang nagsipaglingkod na sincero. Tapat sa paglilingkod. No? Mga bayani na nagsipagtanggol ng ating mga bansa, nangatulog silang lahat. Magpakita kayo kung sinong bumangon sa kanila kahit isa. Sinong maaalala niyong tao na mabuting tao, mabait, lahat na nasa kanya. Sino ang bumangon? Wala pang bumangon kahit isa. Maliban sa magliligtas sa atin, ang Panginoong Hesukristo. Ipinakikita ng Panginoong Hesus sa atin, nung unang panahon, time niya, na merong hindi naniniwala, merong pagkabuhay, pagkatapos na mamatay ng tao, ay wala na. No? Pero pinatunayan ng Panginoong Hesus, pagkatapos mamatay ng tao, kung nasa Diyos ka, bubuhayin ka. Yun ang purpose ng Panginoong Hesus para sa atin. So wala kahit isa hanggang sa panahon na ito na ang nabuhay sa kanyang sarili, na ibangon. Si Lazaro, ibinangon niya. Asa si Lazaro? Asa si Lazarus? He died again. Nasaan siya? Maghihintay pa rin siya sa atin. No? Oh. Di ba? Patay na ba si Lazarus nung may pako sa krus si Jesus Christ? Patay na? Namatay na siya? O nabuhay pa siya pagkatapos na siya ay may pako sa krus, buhay pa siya? Tandaan natin, 3 years and a half lang nangaral si Jesus Christ. No? At doon sa 30 years, hindi siya gumagawa. Hindi pa nagsisimula ang ministry niya. So si Jesus Christ, nabuhay siya ng 33 years and a half. Doon sa 33 years and a half niya, namatay na siya. Ipinako na siya sa krus. Nagsimula ang ministry niya nung 30 years old siya. Si 30 years old siya, 3 years and a half siyang ginamit. Ang kaunti si John the Baptist, 6 months lang. 6 months lang na siyang ginamit, tapos namatay na. No? Sa tayo, tagal tayong ginagamit ng Panginoon. No? Pinagtitiyagaan tayo ng Panginoon kahit na lagi tayong may mali. No? Kung ano-ano yung mga pumapasok sa isip natin. Tapos, pinagtitiyagaan pa tayo ng Panginoon. Sa pagtitiyagaan ng Panginoon sa atin, no? Sa paghihintay niya sa atin, ano kaya ang, alam nyo, ano yung pamagat nung in-exhort ni Brother Anthony? So, ang pamagat nun, the reaction to an action. So, sa pagkapako ni Jesus Christ, no? Upang tubusin tayo, ano ang reaction natin doon? Anong isasagot natin doon, no, mga kapatid? Marami ang nagse-celebrate sa araw na ito.
Ang nakakalungkot, sineselebrate ito yearly, hindi naintindihan. Hindi naintindihan, parang Pasko. No? Hindi naintindihan, celebrate lang sila ng celebrate ng Pasko, December 25, nang walang naintindihan. Sabi, ipinanganak ang Panginoong Yesus. Imposibleng doon sa December 25 siya ipinanganak. Kasi nag-i-snow. No? Pero sa atin, glory to God. Dahil may ginamit ang Diyos upang magbigay ng, binigyan niya ng kaunawaan, nagpahayag siya, kung paano ang mga bagay na ito ay nagaganap. No? Sabi nila, ito ay Easter Sunday, ang tawag nila. Nung ibangon ng Panginoong Hesus. No? So, doon sa third day, doon sa ika-third day, doon siya ibinangon. At sa pagbangon niyang ito, lahat tayo ay benefactors dito. Lahat tayo ay kasama na tinubos doon sa pagbangon niyang muling ito, sa pagkakapako niya. No? At nananampalataya tayo na ibinangon siya sa mga patay. Siya ang unang-una. Dahil kung meron pang nauna, mamamali ang Biblia. Kaya walang ang mauna. Siya lang ang nauna. Now, the sun, at the rising of the sun, there was a time when the world was lying in darkness. Di ba? Madilim. Madilim. Without form. Biro nyo, ginawa ng Diyos ito. Tapos walang form. Samantalang, it was good. Sabi niya, kung it was good, mayroong form. Maganda. Siya lahat yung may kapangyarihan para mag-create ito. Kahit sabihin lang niya, nakikreate, pagkatapos gagawa siya, walang kwenta. So, merong form ito at maganda, mga kapatid. Paano maganda? Kung babalikan natin, imaginein natin, sinong nakapanood ng yung Jurassic Park, no? Kung gaano pelikula pa lang yan, ha? Kung gaano kagaganda at ang mga malalaking hayop ay merong harmony, may kaayusan sila. Walang pag-aaway. Walang nag-aaway. Maliban na lang nung pinoses ni Satanas, yung dragon, at nagsimula siyang manggulo sa mga hayop. Pinagpapatay niya, pinagkakagat niya. No? Doon lang nagkagulo. Bumaho. Ayaw ng Diyos yung mabaho. No? Kaya tayong mga anak niya, ayaw din natin yung mabaho. Kahit mabahong ugali, ayaw. No? So, ayaw din natin. Mga kapatid. So, yung Diyos na ito, sabi niya, and the Spirit of God moved upon the water. Nagsimula siyang magsalita nung nakita niya yung creation niya. Void, walang gamit. Let there be light, sabi niya. Kaya binasa natin hanggang sa Genesis chapter 1 verse 14 hanggang 19, nag-create siya ng light. And then He separated the light and the darkness. Tinawag niyang day, tinawag niyang night. No? Gumawa siya ng dalawang tanglaw na malalaki na magpupuno sa day, yung araw. Yung araw, kinrate niya yung SUN. No? Kinrate niya yung moon, yung lesser light para sa gabi. No? Ang gaganda ng mga kahulugan, di ba? So yung sun, parang tipo ng anak. Habang wala yung anak, habang nakatago yung sun sa ilalim, no? Yung light ng sun nagre-reflect sa moon, yung habang madilim, yung moon ang magbibigay ng liwanag, no? Tapos yung moon na ito nagbibigay ng liwanag samantalang madilim. Samantalang madilim ang katuruan, ang moon ang nagbibigay ng liwanag. So sino ngayon? Ang tipo ng moon ay ang church, sabi niya. Yung church ang tipo ng moon. Habang wala si Jesus Christ, yung sun, S-O-N, ang nagre-reflect naman ng liwanag ngayon ay ang moon. No? So ngayon, tayo ang pinaka-moon na sa dilim ng katuruan sa buong mundo, we are the moon that reflect the light of the sun. The sun, the word of God. No? Tayo ang nagre-reflect. So ngayon, kung wala kang light na moon, paano ka kung hindi ka nakakakuha ng reflection mula doon sa sun, sa S-O-N, sa anak ng Diyos. O ngayon, paano natin i-reflect? No? I-reflect natin sa buhay natin at sa mga salita ng Diyos. Ibabahagi natin ang salita ng Diyos.
mga kapatid. No? So, hindi mawawalan ng halaga yung creation ng Diyos na ito. So, the first light given by God in the earth was the spoken word. Itong pinakaunang-unang light. Kaya sabi niya, I am the light of the world. Sabi ni Jesus Christ. Ito yung unang-una, yung spoken word. Let there be light. Tandaan natin, ang unang-una, and God created the heaven and the earth. Ang akala natin, yun ang pinakaunang-una. Hindi pa. Ang pinakaunang-una, and God created Himself. No? Yung Diyos na hindi natin nakikita, He created first the spoken word. The spoken word. Kaya, pag spoken word, sabi, iisipin kagad natin, yung nakasulat by letters. Not yet. So, He created Himself first. Yung magiging visible sa mga angels. No? Yun ang gagamitin niya, magiging spokesman ngayon niya doon sa langit. Pero ang Diyos ang nandoon. Nakatakip yung Diyos doon sa visible form na ito, doon sa langit. Nakikita ng mga angels ngayon. Ngayon, ito ngayon yung kasama niya na, let us make man in our own image and after our own likeness. Ito ngayon yung kasama ng Diyos, that was the Word. Kaya pag binasa natin yung Psalm chapter 33 verse 6, and God created, sabi niya, and by the word of the Lord. By the word of the Lord, God created the heavens. No? So, doon sa pamamagitan ng word, that was the spoken word. Ito yung first creation ng Diyos. That body, heavenly body, yung celestial body. No? So, merong katawang panlangit, merong katawang panlupa. So, mga kapatid, that was the first creation. The first light. No? Yung spoken word. Sumunod na lang yung let there be heaven. No? Wala pang mga angels. Gumawa muna ng heaven kasi wala namang paglalagyan sa mga angels. So, kailangan may tirahan muna yung angels. No? Let there be heaven. Tapos, ginawa yung and God created the heavens and the earth. So, dun sa heaven, ang habitation ng mga angels, heaven. Dun sila maninirahan, ang mga angels. Sa earth naman, tayo, ang maninirahan sa earth. Pero hindi natin makikita. Nung kinrate yung tao, hindi makikita ni Adan yung spoken word body, no, yung logos dun sa langit, hindi makikita ni Adan. So, anong ginawa ng Diyos? Nagki-create siya ng katawang panlupa para makita siya, maging visible siya. Nagkasala si Adan at saka si Eva, no? So, ang kailangan ngayon, magkatawang tao na yung word na ito. Para makita ng tao. Pero noon pa, nagpapakita na siya. Nagpakita rin siya kay Melchizedek. Nagpakita siya kay Moses na nung nakatalikod siya doon sa cleft of the rock. Kapag ibig ng Diyos na magpakita, no, nagpapakita siya in a form. Kasi hindi natin makikita ang Diyos. No man can see God. No? So, at nung sinabi niyang, let there be light, and there was light, and turn darkness into light, in order to bring forth a creation of joy and light upon the earth. No? Yung mga, sabi, to bring forth a creation of joy and light upon the earth. So, magkakaroon ng joy and light upon the earth. Kung mananatili sa darkness ang earth, tandaan natin, wala namang electricity nun. Paano mag-e-enjoy ngayon ang tao sa darkness? No? Except ngayon, merong mga kumukuti-kutita, merong patay sinding mga ilaw na pinupuntahan ng mga worldly, lalo na sa gabi. Sa gabi sila pumupunta eh. Sa araw, sarado yung mga yan. No? Kung naintindihan ninyo, yung sinasabi ko, yung mga beer houses, yung mga bar, no, yung mga nightclub, kaya na tinawag na nightclub, panggabi ito.
Itong club na ito, merong mga, yung fellowship nila, yung association nila, sa gabi sila nagkikita-kita, it is a club, night club. Di ba? So, yung mga panggabi, doon sila pumupunta. Tayo pang-araw tayo. Kaya hindi tayo doon pumupunta. Ano ang mga ibig mag-enjoy sa gabi? Mga reptiles, mga ahas, mga kulisap, mga butiki, mga lamok, no? Enjoy sila sa darkness. And they are part of this. No? Kaya sila nag-enjoy sa dilim. Yung gagamba, hindi mo mapapalabas yan kung hindi magtatakip silim o didilim. Oh, because they are part of darkness. And we are part of the light. And we don't want darkness. We enjoy the light We enjoy the light in the light. And the light is the Lord Jesus Christ, mga kapatid. And God showed the light that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day. And the darkness He called night. And the evening and the morning were the first day. Nagkaroon ng liwanag. That was the first time na magkaroon ng liwanag. Nung matakpan ng, hindi natin alam, how many million years or billion years, na the earth is lying without form and void. Hindi natin alam. But sabi ng maraming mga scientists, maybe millions or billions of years. We don't know. No? Ang nagpapatunay lang ngayon na merong prehistoric era, yung mga archaeologists na naghuhukay, ay nakikita nila ang mga buto ng mga ganitong hayop. Na meron noon. At meron talaga, mga kapatid. Bakit nakasulat sa Biblia na merong dragon? Tingnan niyo, anong role ng dragon ang ginampanan niya sa Biblia? Kaya pati yung dragon, sabi niya, ibubulit sa lake of fire. Bakit may dragon? Bakit merong serpent? Hayop din ito, yung serpent. Tingnan niyo yung mga pinoposes ni Satan, no? Tingnan niyo rin yung mga pinoposes na mga ni Satan, mga tao, kung gaano sila kababagsik. Then again, God said, doon sa Genesis, let the earth bring forth grass and herb, yielding seed, and the fruit tree, yielding fruit, whose seed was in itself. Sabi niya, so these are upon the earth. After, magbubunga ito after his kind. And God saw that it was good. So yung mga seeds na ito, lying there, no, under the water, nananatili sila doon for a million or billions of years, but they are seed. Yun ang kagandahan, they are seed. No? Hindi sila magkakaroon ng buhay hanggang hindi magkakaroon ng light or sun to ripen, to give life. No? Now, the light dried up the waters and made an atmosphere above. For the first time, it was to bring forth joy and life to the earth, joy and life to the seeds. Dun sa mga seeds, no? That sunrise, pag binalikan natin, that sunrise, dito sa Mark 16 na ito, that sunrise, on that Easter morning, sabi niya, this time, the sun, yung sun, leaping, tumataas, into the skies, it brought forth greater sunrise, no? Hindi katulad noon. Mas greater ngayon yung sunrise niya kaysa doon sa una. Tandaan natin, yung araw naman ngayon, tingnan ninyo mga kapatid, hindi pa sumisikat yung araw, mainit na. Anong nangyari? There's something wrong that happened. Hindi pa sumisikat yung araw, mainit na. Kung ganito kainit ang araw, paano bubuhayin ng sikat ng araw na ito na 52 degrees? Yung seed, i-dried up niya ito kung ganito. So there's something happen. Merong nangyayari sa mundo natin. Somebody is destroying the world.
Who is the destroyer? It's Satan. Anong ginawa niya? Sabi nila ang mga scientist, nasira yung atmosphere, yung ozone layer. Tama. Paano nasira? Tandaan natin, yung mga scientist na ito, sila yung mga nag-imbento ng marami upang masira ang mga ito. See? And most of the scientists don't believe God. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Meron sigurong naniniwala, pero marami hindi naniniwala dahil doon sa karunungan nila. Hindi na pang-ripen yung ngayon ng seed. Kaya anong ginawa ng Diyos? He used His Son to ripen the seed. Amen. Hindi S-U-N. Hindi lang S-U-N. No, mga kapatid? So, the sunrise brought news that He is risen. He is quickened from the dead. Ito'y pangako niya. Sunrise, nag-rise yung S-U-N, nag-rise yung S-O-N. Pareho sila. Dalawa, no? The first time the sun rose in Genesis, it was bringing a message that there will be life upon the earth. Life upon the earth for this mortal life rising, no? Doon sa mga seeds. Doon sa mga seeds under the water. Nung makreate ang light na ito, no? Upang magkaroon uli ng mabuhay yung mga seed na naka-stack doon dito sa earth, no? It was the sun, the sun S-U-N rising to give life to the literal seeds, no? Yung mga binhi na mga pananim to give literal life, no? At the rising of the sun, S-O-N, to give life, no? This to the rising of the sun to bring eternal life to all God's promised seed. So if we are God's seed. So if you are in Christ, you are truly a seed of Abraham, mga kapatid. The sunrise will bring life into the seeds of the earth. Yung sunrise, S-U-N. Sisikat ito to bring life to the seeds of the earth. Yung mga seeds yung mga buto, yung mga seeds. Mga magiging puno, magiging pagkain. So kung ano yung puno, yun ang ibubunga. No? Hindi pwedeng baguhin yun. So the Son of God, yung sunrise, S-O-N, will bring eternal life to God's seeds, to His chosen ones, before the foundation of the world. No? Hindi patay yung mga seeds dun sa lupa. Hindi sila patay. Ang kailangan lang nila, yung sunrise, S-U-N, para mabigyan ng buhay. Di ba? At yung mga seeds ng Diyos, hindi sila patay. No? Bubuhayin silang muli. Bubuhayin sila. Parang patay sila dahil sa kasalanan. Pero bubuhayin sila, sabi niya, at kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay sa inyong mga kasalanan at sa inyong mga pagsalangsang. Bubuhayin ka ng pag-angat ng S-O-N, sunrise, no? Bubuhayin naman niya ang mga spiritual seed. Ito naman ang dala niya, yung eternal life para sa mga spiritual seed. Ano ngayon yung kinalalagyan natin? We are the spiritual seed of God. Kaya tayo mabibigyan ng buhay. So yung nangyayari dito, tingnan ninyo, yung isinulat at the rising of the sun ng S-U-N. Pero ang talagang punto nito, yung rising of the S-O-N ng sun, which is the Lord Jesus Christ. May dalawang layunin, may dual nito, no? Na rising. The sunrise will bring life to the seeds of the earth. So yung anak naman, magbibigay yung pagbangon niya, magbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga spiritual seeds naman. So yung true eternal life, pansinin natin. Sa Biblia, merong death, no? So the true eternal seal on this sunrise
was broken, and the secret of life after death was revealed. Napatunayan ngayon yung sinasabi ng Panginoong Hesus na merong siyang pagkabuhay na maguli. Hindi nila maintindihan. No? Kahit si Martha, hindi pa niya naintindihan. Alam namin, Panginoon, na sa huling araw, ibabangon siya. Martha, hindi ka ba nananampalataya na ako ang I am the life and the resurrection? Sabi niya. Ang sumasampalataya sa akin, sabi niya, bagamat mamatay, ay mabubuhay. At ang sumasampalataya sa akin, sabi niya, hindi mamamatay. Hindi siya mamamatay. Kaya nga ang tawag, natutulog. Hindi tayo pa, kapag may nawala sa atin, may natulog, no? Hindi patay yan, natutulog. Kaya nga gigisingin, sabi. No? Kaya lang, dahil hindi maintindihan, sinabi niya na patay. Kasi yun ang pangunawa sa ating mga, yun lang naabot ng flesh and blood understanding natin eh. No? So before that time, sabi niya, we don't know the world is in darkness. Hindi man natin alam. Sino nagbabasa ng Biblia? Hindi man tayo palabasa ng Biblia noon eh. Anong naririnig lamang? Meron lang tayong mga naririnig na mga istorya. No? Pero binasa, hindi naman natin binasa. Nakikinig lang tayo. Merong mga nagbabasa na nung una. No? 2,000 years ago na kasi ito eh. So, ang anong ginawa ng tao, nag-worship sila ng idols. They worship the sun, S-U-N, hindi yung S-O-N, yung S-U-N. Kaya sa India may nabulag nga eh. And all kinds of gods. And all of them went to, lahat ng ito, they went to the grave. No? Walang nabuhay sa kanila, mga kapatid. At ngayon, they even worship Mary. No, isang pagkakamali. At magro-rosaryo sila kay Mary. Isang malaking pagkakamali ito. No? At si Mary, naghihintay din siya ng body change at pagkabuhay na maguli. Paano mo dadasalan si Mary ngayon? Si Mary nga na, kailangan niya yun eh. Yung kailangan nating body change, kailangan din ni Mary. No? Yung Holy Spirit na kailangan natin, kinailangan din niya yung Holy Spirit no, sa Acts chapter 1. Pagkatapos sa kanya kayo magdadasal. Kapag nagdadasal ka sa kanya, kung magigising lang si Mary at babangon si Mary, no? Baka mabuti kung tuturuan, huwag ako ang inyong pakinggan. Siya ang inyong pakinggan, sabi niya. Kaya nga sabi na nga ng Diyos eh, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Hear ye him. Siya ang inyong pakinggan. Hindi si Mary. No? Sinabi na sana ng Panginoon, pakinggan nyo rin si Mary ha. Wala namang nakasulat na gano'n. Wala lang sinabi lang. Kasi magandang pakinggan. No? At ito ay talagang sinusunod ng Catholic. No? Hindi tayo against sa Catholic. No? Mahal nga natin sila eh. So, dun saan nangyari na sabi ng ating kapatid, what a wonderful morning! Never one like that in all the history of the world. That someday, sabi niya, one will rise from the dead. Sabi niya, what a wonderful day in all the history of the world. Sabi niya, that one day there will be one that will be raised from the dead. Merong mabubuhay mula sa mga patay. At isa lang ang nangyari pa lang. Nung time na yun, ang Panginoong Yesus. At pagkatapos, tingnan ninyo, nung namatay siya, yung mga saints, Old Testament saints, nangabuksan yung mga libingan, nangabuhay sila. Now, the secret was made known to us that the Lord Jesus Christ was resurrected from the dead, no? And He brought life to the spiritual seeds. No? Then, sabi niya, when He came forth on the morning, He said, because I live, you will live also. Sabi niya, dahil nabuhay ako, mabubuhay din kayo. Sabi niya. Anong kailangan natin? Faith. So, not only He was the benefactor of that resurrection, but all those seeds
that we're resting in God's great providence. So yung lahat ng seeds na nakahimlay, no? Doon sa pagkabuhay niyang muli, ang lahat ng ito ay tatanggap din ng pagkabuhay na maguli. Tandaan natin ang pinag-uusapan dito, seeds. Yung seeds lang ang maaaring mabuhay. Tingnan ninyo. Sabi ng Biblia, yung binhi ang salita ng Diyos. At tayo yung bukid. Tayo yung lupa. Nakukuha niyo mga kapatid? Sa Matthew chapter 13, no? Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Luke 8:11, no? Sa Luke 8:11 nyo. Romans 8:11. The seeds of God, no? Ngayon, yung seeds na ito, ihahasik. Yung salita ng Diyos, ihahasik sa atin, sa lupa. At ito ay didiligin at tutubo ito. So ngayon, kung yung lupa noon, wala namang seed. Kung tayo ang lupa ngayon, wala namang seed. Saan magkakaroon ng buhay ang seed? Wala namang seed. Pero dahil merong binhi ang Diyos sa mga puso ninyo, sa mga puso natin, merong binhi ang Diyos, merong mabubuhay na seed. At yung seed na ito, yung salita ng Diyos, nasa sa atin na ito. Bubuhayin lang ito ng Diyos. At binuhay lang ng Diyos yung seed sa iyo. Binuhay lang ng Diyos yung seed sa iyo. No? Kasi may seed na. Yung earth, may seed na yung earth. Hindi na kailangan hasikan pa ng seed ng Diyos. Nakahasik na yung seed. Bubuhayin na lang. At the rising of the sun, no? Bubuhayin, bibigyan ng buhay. Kaya humiwalay yung tubig. Lumitaw yung seeds sa lupa. At mabubuhay ngayon yung seeds. At tayo naman, mayroon na tayong seed. At the rising of the sun, S-O-N, the Lord Jesus Christ, He will give life to this seed sa atin. He will give life to this word of God in us na nasa sa atin na. Pero yung tao, na tulad ng isang bukid din, na walang seed, kahit lagyan mo ng sandram na abono ito at diligin mo araw-araw, walang mabubuhay na seed. Because there is no seed. Kaya wag natin pilitin yung tao na sumunod o manampalataya. Kasi walang seed na mabubuhay doon. No? Bubuluhin ka lang yan. No? Pag isinama mo si Satanas, walang seed yan eh. Wala nga seed si Satan eh. Yung seed nga, pinapervert pa niya eh. So the spirit of Satan, ang nandoon sa mga ganon. Leave them alone. Sabi ng Panginoon. Anong sabi niya? Let both grow together ngayon, itong mga seeds na ito. Until the harvest. Pagdating ng harvest time, no? Ihihiwala yung mga ito. Saan dadalhin? Pagbubukdin, sabi niya. Nakabukod-bukod na nga ngayon. Hindi nyo ba nakakikita yung mga bundles? Hindi nyo nakikita yung pagkaka-bundles ng susunugin? Nakabundle yung Catholic. Nakabundle yung Protestant. Nakabundle yung... Tagiting isang bungkus na sila. No? Nakabundle na sila. Ready for the fire. At yung ano naman, ready for dun sa barn, para dalhin na sa barn. Para dalhin na dun sa body change at rapture. Nadadalhin na tayo sa langit. Inihahanda na tayo ng Panginoon. Kaya tingnan ninyo yung sharing. Mula kagabi, ang dami niyong alam pagdating sa mga revelations. Pag sinabi mo yung silence in heaven, may idea kagad kayo. Pag wala kayong alam, magtanong kayo. No? Pag-aaralan natin. Pag pinag-aralan yung serpent seed, yung Godhead. Sinong hindi nakakaintindi ng serpent seed, ng Godhead, ng seals, ng silence in heaven? Umupo kayo. Magsamahan ninyo. Magsama-sama tayo. Tutulungan tayo ng Panginoon, tuturuan niya tayo. Pag-aaralan natin. No? Inihahanda tayo.
Ngayon, kung alam nyo na ang lahat ng ito, wala kayong may dadahilan para hindi nyo sundin yung mga sinabi ng Panginoon. Mabuti pang hindi nyo narinig. No? Pwede kayong mga tuwer, Panginoon, hindi ko naman narinig eh. Absent ako nung itunuturo yan eh. Panginoon, nakakatulog ako nung itinuturo yun. Sasabihin ba natin sa Panginoon yung gano'n na, Panginoon, napaidlip ako? Kaya kapag tinanong mo yung 8 times 8, hindi niya alam ang sagot. Kasi nakakatulog ako nung tinatanong yun eh. Nung sumagot, hindi ko alam kung ano yung naisagot. Hindi niya alam kung ano yung sagot. No? So, kailangan alam natin kung ano yung sasagot natin. Paano kung nagtanong yung mga mahal natin sa buhay? Bakit ka lumipat? Maraming tanong na ganyan. Bakit ka lumipat? Ang dali mo namang lumipat. Ang dali mo namang nagbago ng paniniwala mo. Ang dali mong nagpalit ng relihiyon. Hindi ka naman nagpalit ng relihiyon. Pumunta. O sige, tingnan natin. O, hindi. Alam nyo, ang relihiyon kasi, hindi yun ang nagdadala sa atin sa Panginoon. No? Ang religion, nagkikreate ito ng division. No? Hindi ka, pagkakatolik ka, hindi ka pwedeng sumamba sa born again. Unless na lang na maimbita siya, nahiya. At kung narinig yung salita ng Diyos, may binhi pala yan, yan lang. Aalis na siya ngayon doon. O kung nasaan tayo nakalagay, na binhi, nadiligan ka, aalis ka kasi pupunta ka doon sa talagang sinabi ng Panginoong Hesus. Hindi ka nagpalit. No? Pumunta ka lang sa tama. Inalis mo lang yung division, yung mga bakod. Dito walang bakod. Pakinggan ninyo. Naniniwala ako, pagka-anak kayo ng Diyos, hindi nyo iiwan yung salita ng Diyos. Kapag iniwan mo yung salita ng Diyos, hindi ka lang anak ng Diyos. Wala lang binhi. No? Wala lang binhi talaga. No? So because I live, ye shall live also. Sabi ng ating kapatid, at this glorious sunrise, God proves His word. All darkness, all doubts that moved the people's minds was taken away. Totoo pala. Yung seeds, ha? Tandaan natin, yung seeds. Yung darkness, dilim ng katuruan ng mga pariseo, ng mga iskriba, nung time na yan, yung mga doubts nila, na nagdududas sila sa Panginoong Hesus pa eh. Pero nung nabuhay siya muli, all doubts, sabi niya, all darkness in their mind was taken away. Naalis lahat, naniwala sila na, tama. Hindi ba nag-aalab ang ating mga puso habang kausap natin siya sa daan? At nung pinagputol-putol niya yung tinapay at pinakain sa kanila, nangabuksan ang kanilang mga mata. And when their eyes were open, they knew Him. Nung nangabuksan ang kanilang mga mata, ay nakilala nila ang Panginoong Hesus. No? O ngayon, paano natin nakilala? When your eyes were open, you knew Jesus. Nakilala ninyo ang Panginoong Hesus. Sasabihin natin, mananampalataya tayo. Sa pananampalataya natin, kung naipako sa krus ng Panginoong Hesus, sabi niya, kasama tayong naipako. Kung naibangon siya, kasama tayong naibangon. Kasi tayo yung body, siya ang ulo. No? So yung darkness, sabi niya, that covered the earth, the seeds could not live. Hindi mabubuhay. Without light. Without light. And the sunrise, and pagka binuhay sila ng sunrise, tandaan natin, kaya yung araw, sisilang siya, no? Magbabalik siya. Tingnan ninyo kung paano niya pinahihinog ang mga binhi. Tingnan ninyo. Yun ang literal na araw, no? Lilitaw siya para magkaroon ng buhay ang binhi. At pag nabuhay ito, hanggang sa paglubog niya, sa susunod, sisikat na naman siya. Sa susunod, sisikat naman siya. Hanggang lumalaki siya. Hanggang sa pahinugin niya yung binhi. Hanggang sa pahinugin niya ang binhi. So itong mga binhi na ito, na spiritual na mga binhi, tingnan ninyo, nangyari ang sunrise, S-O-N, no?
ang pagbangon ng Panginoong Hesus, it was once. At kung nung nakabangon siya, ang salita ng Diyos, hindi natin naiintindihan ang mga ito. So, paano siya sa spiritual na babalik-balik sa atin? See? Una, nilagay muna niya tayo sa Catholic to preserve life. And then, again, the sunrise, the word, sabi niya, kailangan umalis ka sa Catholic. Napunta ka ng Trinitarian. Napakinggan mo si Eddie Villanueva. Sabi niya, see? Kung paano niya pinalalaki yung seed? No? Wala pa. Dinadaanan lang ng buhay ito. Pero hindi pa, wala pa talaga yung seed, yung fruit. No? Wala pa. Para pahinugin. So, pagkatapos niyan, susunod na araw na naman, sa sikat na naman ng araw, kailangan umalis ka na dyan sa kay Eddie Villanueva. Pumunta ka na sa kay Kibuloy muna, oneness, para ang baptism, ganito. So, susunod na naman, no? Dinadaanan lang ng buhay, pero hindi nawawala yung buhay sa iyo. No? Pero ikaw yun. Susunod na araw, wala ka na dyan, sabi niya. Kailangan mapakinggan mo na ang mensahe sa huling panahon na ito. Sabi. So, the sunrise, again, no? Pinalalago ka na ng pinalalago. At nung nandito ka na, napunta ka na sa message, no? Nandiyan ka na sa lugar mo, sabi niya. Kailangan maintindihan mo na yung Godhead, sabi niya. Yung liwanag ng SOL, ng word, kailangan maintindihan mo yung Godhead, maintindihan mo yung 7 church ages, sabi niya. Maintindihan mo yung 7 seals, maintindihan mo yung serpent seed, maintindihan mo yung 7 thunders, 70 weeks of Daniel. See, ang SON, patuloy na bumabalik-balik sa atin na binibigyan tayo ng liwanag. Anong ginagawa niya? Pinahihinog niya yung seed para maihanda, no, sa pag-ani. Ganito yung ginagawa sa atin, sa spiritual, ha? Tingnan niyo yung araw. Hindi naman sa unang sikat ng araw, hinog na yung seed. Diba? Bibigyan muna niya ng buhay. No? Bibigyan niya na muna ng buhay. Pagkatapos, lilitaw yung 2 dahon. Tandaan natin, kung palay ito o trigo ito, hindi pa yun ang talagang trigo. Doon sa 2 dahon. Ito'y dinadaanan pa lang ng buhay. Pero trigo yan. Trigo yan. Wala pa kasi yung uhay. Wala pa yung seeds. Diba? Pangatlong araw, lumitaw ulit. 4 na yung dahon. Pagdating ng 5 araw, nag-6 yung dahon. Pagdating ng 1 buwan, may umuusbong. Meron siyang stock dun sa gitna. At nandoon yun sa uhay na ito, meron siyang nandoon yung ipa, nakabalot yung talagang binhi. So ganito ang dinadaanan ng buhay. Pagkatapos na lumaki ito, no? Lumalaki doon sa loob, yung talagang binhi. Yun ngayon ang talagang binhi, hindi yung dahon. Yung dahon, nalanta na natuyo na. Pero dinaanan ng buhay ito. So dinaanan ng buhay natin bilang anak ng Diyos. Dinaanan ng buhay natin ang pagkakalagay natin sa ating mga relihiyon. To preserve life na nananampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. So ngayon wala na tayo doon sa mga dahon na ito. Nasa binhi tayo. Tayo yung aanihin. Parang tipo nung Protestant, di ba? Protestant kay Martin Luther. Parang yung unang usbong lang ng binhi ito. Pero wala pa doon talaga. Hindi yung dahon ng binhi. Ang binhi, nasa sa panahon natin. Tayo yung mga spiritual seed sa panahon natin, mga kapatid. So sa pagbangon, the sun was risen and all darkness was vanished by His light. No? Inalis niya ang mga dilim. Kaya lang, hindi naman totally na-annihilate ang dilim eh. Iba yung annihilation kasi, yung annihilation talagang wala talaga. Totally wala na. Inalis lang niya yung dilim sa mga seeds. Binigyan niya ng light. Di ba? Sa mga seeds lang.
Ito mga kapatid. So, His light as it spread across all nations to the people that are seeds. Tandaan natin, seeds. Yung seeds lang ang mabibigyan ng buhay. He had conquered death, hell, and grave. Sabi ng ating kapatid, kahit sa Biblia, itong mga ito na binabanggit, these are the trinity of the devil. Sabi niya, death, hell, and grave. These are the trinity of the devil. Sabi niya, death and hell were cast into the lake of fire. For Satan is the author of death. He is the possessor of hell. And also, the grave. Kaya, ito sabi niya, this was the trinity of Satan. Death, you go with the grave. Kapag namatay, sabi niya, death, you go with the grave. And being a sinner, you go to hell. So, being a sinner, you will go to hell. So, the trinity of Satan is death, grave, and hell. Because you are a sinner. Yung sinner, no? Hindi tayo yung sinner. No? Mas marami yung sinner. Pag sinabi mo yung salita ng Diyos, ayaw. Ang laki ng tanggi. No? Ang mahirap nito, kung minsan kapatid mo pa eh. Ang mahirap nito, kung minsan magulang mo pa. Dito na kami pinanganak. Dito na kami mamamatay. Bakit ka mamamatay? And man was held in captivity all these years, sabi niya. And then God made man and dwelled among us to conquer the enemy. Kaya sabi niya, death, sabi niya, where is thy victory? Sabi ng Panginoon, natatanong na, where's your victory? Where's thy sting? Sabi niya, yung sting, yung tibo, no? Tandaan natin, sabi ng ating kapatid yung parang yung bubuyog, sabi niya. Yung bubuyog, meron siyang sting, meron siyang tibo. Minsan lang niya pwedeng gamitin yung tibo na ito. Pagkatapos nito, kasi pag ginamit niya ito, babaliin niya May iiwan yung tibo sa tinibo niya. No? So ngayon, kapag ka ginamit ng bubuyog ito, wala na siyang tibo. Wala na siyang sting. Kahit na tusukin ka ng tusukin, wala ka din, hindi na siya makakatusok kasi yung unang tusok niya, babaliin niya ito para mag-suffer yung tinusok niya. So si Satan, meron siyang, yung death, meron siyang tibo. No? Si Satan may tibo. So si Satan ngayon, yung tibo niyang ito, ginamit niya yung tibo niya kay Jesus Christ. Pinatay niya si Jesus Christ. Si Satan, di ba? O ngayon, sa mga sins ngayon, sa atin, kahit na anong, kasi seed ka Yung hindi seed, patay yan, ano? Dahil may seed kayo ng Diyos, Word of God, kahit anong gawin niyang tusok sa inyo, hindi niya kayo mapatay. Hindi niya tayo mapapatay kasi ginamit na niya yung tibo niya, yung pamatay niya, kay Jesus Christ. Wala na siyang pamatay ngayon. Anong gagawin niya ngayon? Ano ka lang, yung lagi kanyang kung ano-ano yung ibubulong sa iyo, no, para lang kung minsan madulas ka, pero hindi ka, kahit madulas ka, hindi ka umaalis sa word. Hindi ka umaalis sa salita ng Diyos kahit na anong gawin niya. Wala na siyang kapangyarihang patayin ka. Kasi binhi ka ng Diyos. Ginamit na niya kay Jesus. At doon sa paggamit niya, nung mabuhay na muli ang Panginoong Jesus, no? Asan yung tibo mo? Sabi niya, where's thy grave? Sabi niya, wala nang may pagmalaki si Satan. No? So, anong gagawin niya? Bubulong lang si Satan. Hindi ganyan. Huwag kayong maniwala dyan. Pero hindi mo siya pakikinggan. Kasi ang sabi ng Panginoong Jesus, my sheep hear my voice. At kung makarinig sila ng stranger, sabi niya, na magbubulong sa kanila, sabi niya, hindi niya pakikinggan ito. Isa lang ang pakikinggan niya, yung voice ng shepherd. So, ang shepherd natin, it's Jesus Christ. Si Jesus Christ lang lagi yung pinakikinggan na, sabi ng word, ito Hindi. No? Kahit na anong daya nila na, kung bumaba yung angel ngayon, sabi niya, sino mas mataas ang utos?
Si Jesus o si Pedro? Oh, alam mo na yung sagot. Yung sinasabi naman ni Jesus Christ na name Jesus Christ Oh, alam mo yung sagot mo. Anong sasabihin ni Satanas ngayon? Wala akong mapapakinabang dito. Buti pang iwanan ko na ito. Buti pa yung doon, sabi niya, nag-e-enjoy ako doon. Oo lang sila ng oo sa akin. Sabi. Amen sila ng amen kay Satanas Yung pag sa, sabi niya, sa gabi, magrosaryo tayo. Sabi na, meron daw, kailangan makapagrosaryo sila ng 2,000 times. Diyos ko po ka. Para raw pakinggan. Sabi ko, hindi, kahit na million times, no? Mga kapatid. So, God made known Himself by that power to bring back life. Pinrove ng Diyos, ng Panginoong Yesus, no? Na may power. And could claim all powers in heaven and in earth. Anong klaseng tao ito kung tao lang siya? Sabi nung iba, tao lang siya Wala siyang pagka-Diyos. All power in heaven, sabi niya, and on earth were given to me. Sino siyang tao para bibigyan ng all power in heaven? Hindi lang siya tao. No? Kung tao lang siya, hindi pwedeng ibigay sa kanya yung all power in heaven and on earth, no? So, ang Panginoong Hesus, hindi lang siya tao, no? Siya ay Word God. Word God made flesh. No? May pagka-Diyos siya. At yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos nananahan doon sa Kanya. Nando doon sa Kanya. Kaya kahit yung God the Father na hindi natin makita, walang makakakita sa God the Father. Mamamatay. O para makita natin yung God the Father, tingnan mo si Jesus. Sabi ni Jesus Christ, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. O, di ka ba naniniwala, Felipe, na ako ay nasa Ama at yung Ama ay nasa akin? Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Pero symbolically, maintindihan mo. Sabi niya, yung ibig niyang sabihin. No? At nung mabuhay siya, ang sabi niya ngayon, merong promise na pag umalis siya, dadalangin siya sa Ama upang suguin yung mag-aaliw. Walang iba kundi yung Espiritu Santo. At pag isinugo ko na ito sa inyo, sabi niya, magiging witness ko kayo. Sabi niya. Kung witness, meron kang patutuo. And you will be my witnesses. Sabi niya. Pag dumating yung Spirit na ito, Acts 1:8, di ba? And ye shall receive that power. Sabi niya. Which is the Holy Spirit, the Holy Ghost. And you will be my witnesses. Sabi niya. In Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost part of the world. Witness ka. Kaya mga kapatid, napakaraming ginagawang mabuti ng Diyos para sa atin. Kaya lang, kung minsan, parang natatakot tayo na sabihin yun. No? Ipatutuo natin si Jesus. Ipatutuo natin kung ano yung ginagawa niya sa atin. This is what Jesus said, no? Believe, sabi niya, and fear not, I am He that was dead and is alive again forevermore. I have the keys to death and hell. Kinuha niya. No, nung bumaba siya sa kailaliman, kinuha niya. Kaya walang magawa si Satan. Don't fear anymore, sabi niya. Huwag na kayong matakot. Na-conquer ko na yung death, sabi niya. Na-conquer ko yung hell. Na-conquer ko yung grave, sabi niya. Kaya mga anak, mga minamahal, huwag kayong matakot, sabi niya. Huwag niyong katakutan, sabi niya. Kung minsan, sa ano pa lang, sa girlfriend pa lang, takot na kung minsan. Sa boyfriend pa lang, takot na. No? Hindi! Basta, hindi tayo pupunta, hindi tayo magsisimba. Sabi ng sweetheart ko, hindi. Paano ngayon yan? No? Hindi. Kung gusto mong humiwalay ka.
May liligtas ka kaya? Tatay ko, sinabihan ako nun. Kaya sabi ko, hindi ako may liligtas ng tatay ko. Kailan ka pa maninindigan sa salita ng Diyos? Kailan matutuwa yung Diyos? At kung nasa iyo yung light, no? Yung word, tandaan natin yung word ang light. Eh, sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Siya yung word. Nasa iyo yung Panginoon. Gusto mo, susunod ka na doon sa darkness, wala na silang light na makikita. Pati kaligtasan, wala na rin sila. So, papanatiliin ninyo na nakaliwanag yung light ninyo. Let your light so shine. No? Para makita ng sanlibutan. Makita ng ating mga mahal sa buhay. To bring forth life to them. Para wala man ang Panginoong Yesus, yung moon nagbibigay ng light. No? Like, sabi niya, like the seed that goes into the earth, it has to die, every bit of the seed, every life of it. Then, it has to come forth again. He was quickened, and God will send the same life that quickened Jesus, the power that brought him out of the grave. Sabi niya, yung espiritu na bumuhay sa Panginoong Yesus, yun din ang espiritu na bubuhay sa atin, mga kapatid. So God, sabi niya, God will send it also, sabi niya, to us, as seeds of God. Sabi niya, but if the spirit of Him that raised up Jesus from the dead, sabi niya, dwell in you. Yung spirit na nagbangon sa Panginoong Yesus ay mag-indwell sa atin. Sabi niya, dwell in you. He that raised up Christ from the dead shall also quicken, sabi niya, quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Yan ang sinabi niya sa Corinthians. No? Para mabuhay tayo. Ito yung pangako ng Diyos sa mga alagad niya, nung alagad ng Panginoong Hesus. No? Nung time niya, sabi niya, behold, I send you the promise of the Father. Sabi niya, but tarry ye in the city of Jerusalem until you are endued by that power from high. Maghintay kayo doon sa city of Jerusalem. Sabi niya, hanggang kayo ay masangkapan ng kapangyarihan na galing sa itaas, galing sa langit. So, yung kapangyarihan, hindi galing sa sweetheart, hindi galing sa asawa, hindi galing sa magulang, hindi galing sa employer. No? Yung power na ito, sabi niya, ay manggagaling sa itaas, sa langit. Mag-i-indwell ito sa atin. It's the Holy Spirit. The Holy Spirit will come to bring back, no, the predestinated seeds into life. Dadalhin uli ng Holy Spirit ito. Siyang magtuturo at magpapaala-ala ng lahat ng sinabi ng Panginoong Hesus na siya yung binhi, pinakabinhi, iisang binhi. No? He came to us to share the benefits of eternal life. Ipinakita ng Panginoong Hesus ito sa atin. So if the seed is not on the earth, kung wala yung seed, yung literal seed sa earth, wala siyang ikabubuhay. Hindi siya maaaring mabuhay. It had to be on the earth to be germatized. No matter how long it's kept in darkness, it will come forth when the sun shines upon it. Pag nag-shine yung sun, mabubuhay siya. Kasi yun ang predestination niya. So Jesus came to share the gospel, which means the good news. Dumating si Jesus Christ para i-share ito. No? Now, in these last days, the sun light, S-O-N light, no, it still shines to ripen the spiritual seeds. No? Para mahinog tayo, para maihanda tayo. Patuloy ito, yung S-O-N, sun. So, Jesus, sabi niya, preach the gospel, sana. Preach the gospel into all the world. He that believeth and be baptized shall be saved. Ito ang sabi ni Jesus Christ. He that believeth and be baptized shall be saved. Anong kabaliktaran nito? Yung opposite nito. Yung hindi mananampalataya, hindi tatanggapin yung bautismo. Kasi sabi niya, he that believeth and be baptized shall be saved.
So, yung hindi mababautismohan at hindi sasampalataya, pag hindi nagpabautismo, hindi sumasampalataya eh. So, hindi masasave. So, the gospel came not by word only. Hindi dumating yung gospel, narinig lang natin. No? But through the power and the manifestation or demonstration of the Holy Spirit to prove that He is alive. So, hindi dumating by word only. Naintindihan natin by word, walang power. Mechanic lang, walang dynamic. No? Naintindihan ko na. Alam na natin. Ay, alam ko na yung silence in heaven, yung mga seals, alam ko na yan. Yung 70 weeks of Daniel, yung serpent seed, alam ko na. But where's the dynamic? Nananatili sa mechanic ang tao. Walang dynamic, walang pagkilos. No? So, nung ginagawa ngayon, naiiwan yung buhay. No? Umaangat yung kaunawaan. Ang daming naintindihan. Walang pagkilos yung naiintindihan sa buhay. So, kailangan magkaroon ng dynamic ang naiintindihan natin ito sa buhay natin. Sumunod yung buhay natin, magbago yung buhay natin. Kung dati tayong may ginagawang mali, hindi ka nagagawa ng mali. Yun ang dynamic. Yun ang pagkilos. That's the life. Kapag hindi nagbago, there's no life. Mga kapatid. Mawawalan ng kabuluhan ang pagkakapako sa krus at kamatayan ng Panginoong Hesukristo kung walang buhay. Kaya kailangan sa pagbabalik niya, anong sabi niya? And his wife hath made herself ready. So this is a preparation. Naintindihan na natin ang salita ng Diyos. No? Ang kailangan na lang, mahinog tayo. Paano mahihinog? Konting panahon na lang. Ang pagpapahinog, hindi kasing haba nung pinatutubo pa lang yung binhi. Ang pagpapahinog, piniprepare na tayo para kukunin, para anihin, para ma-rapture. No? So ngayon, ano na lang yung pinahihinog sa atin? Yung buhay natin. Kailangan susunod naman doon sa naiintindihan natin. Kung naiintindihan natin ang salita ng Diyos, no? Yun ang mechanic. At ang dynamic nito, yung power nito, ay yung mababago tayo. Mako-conform ang buhay natin ngayon sa Word. Kapag hindi nangyayari ang ganitong bagay sa sino mang Kristiyano o mananampalataya, there is something wrong with the Christian. Or maybe he is not a Christian. Or he or she is not a seed of God. Ang kailangan mag-manifest ito. By their fruit, you will know them. Hindi ganun kasimple yung fruit na ito. Magbubunga ang isang punong kahoy, yung seed, ayon sa pagkabinhi niya. Kung mangga ito, mangga. Kung santol, santol. Kung ubas, ubas. Hindi mo pwedeng baguhin ito. Ito yung nakatalaga sa binhi. Ibubunga niya kung ano yung pagkabinhi niya. At kung ano ang pagkabinhi natin, yun ang ibubunga natin. If you are seed of God, by the word of God, no? Ang ibubunga mo, it's word. Hindi worldly. No? It's word. Salita ng Diyos ang ibubunga natin. At yung hindi ka man magsalita ngayon, they will see the fruit to you. Yung fruit ngayon na nakawagayway na mga bunga ng ubas, bunga ng mangga, bunga ng santol, yan ngayon ang nagpapatunay na ikaw ay santol. Kung ikaw ay mangga, mangga nga ito. Hindi mo na kailangan, ano kaya ito, mangga? Nakikita mo yung fruit niya eh. Yan ang patunay na yung punong kahoy o yung binhi, yan talaga. At ngayon, ang winawagayway natin, yung Word of God. No? Sa pamamagitan ng, hindi naman kailangan, I'm the Word of God. Hindi naman ganun eh. Yung buhay mo, naka-display ngayon,
Naka-display lang naman yung mangga eh. Naka-display lang naman yung ubas eh. Hindi naman nagsasalita na, ubas ako, ubas ako. Hindi naman nagsasalita ng ganun yung ubas. Hindi naman nagsasalita ng ganun yung mangga. At ikaw, pag lumabas ka sa church, no? At ikaw ay binhi ng Diyos, paglabas mo, nakalabas lang yung bunga, ito ang tunay na Kristiyano. Ito ang tunay na born again. Because they see the fruit. Nakikita nila ang tunay na bunga nakamanifest, no? Pag nakita yung bunga, hindi naman hinog kagad yan eh. Paglitaw mo ng mga butil ng mangga na kaliliit eh. Aanihin mo na? Hindi pa. Hintayin mo muna. Hanggang sa, manibalang pa lang eh, pinipitas na. No? So, merong mga nauuna na nahihinog. So, ang pinakaunang nahinog sa atin, ang Panginoong Hesus. No? Siya ang unang-una. Kaya sabi, kapag ka nandoon na tayo sa Panginoong Hesus, the works that I do, sabi niya, will identify myself in you. Ma-identify ako, sabi niya, sa inyo. Sa mga ginagawa ninyo, siya ang namamagnify. Siya ang na-exhort, no? Sa ginagawa natin, no? Kasi sabi niya, the works that I do, ye shall do also. Anong works ang ginagawa natin? Anong works ang ginagawa natin? No? Yan ang mag-a-identify sa akin. Sabi niya, na nasa sa inyo ako. Sabi ng Panginoon. And this is the good news of this hour, mga kapatid. Makikita natin na kung saan tayo. Sid nga kaya ako? Huwag ka nang magduda kung sid ka. No? Kung may mali, baguhin mo lang yung mali because you are sid. No? Eh kung, baka hindi ako sid. Huwag mong isipin na hindi ka sid. Isipin mo, sid ako. Kailangan. Ibunga ko lang yung bunga ng Panginoong Hesus. Oh. Kapag sheep ka, tupa ka, hindi na kailangan na pakaisipin mo pa na kung paano tutubo yung balahibo mo. No? Tutubo at tutubo ang balahibong tupa sapagkat talagang ikaw ay tupa. Yung kambing naman, hindi mo mapapatubuan na ito ng balahibo ng tupa. Kambing talaga ito, kahit lalong gawin mo. No? So, do the works of Jesus Christ. Ma-identify siya sa atin. So, yung pinakahalaga ng message na ito, the essence of this message, that He is risen from the dead, and then we can share the resurrection of Jesus Christ. To prove that our Lord Jesus Christ is alive. He's not dead. Kaya nga kinakanta buti pa nga yung Catholic, kinakanta yung, alive, alive, alive. Buti pa yung sa kanila, alive, alive eh. Sa atin eh, parang mukhang dead eh. No? Kung minsan hindi sa kanta, hindi, sundin natin, no mga kapatid. So we cannot do this by word only. Hindi yung alam lang natin, no? We cannot do it by creeds. We cannot do it by traditions, the traditions of men. We can do it by reflecting the Lord Jesus Christ. You reflect Jesus Christ. You reflect the sun, the S-O-N, being the moon. You reflect the light of the S-O-N. No, yung liwanag ng S-O-N, liwanag ni Jesus Christ, you reflect because you are moon. Charts. The moon type the charts. No? I-reflect natin. If we don't reflect Jesus Christ in our life, sabi ng Biblia, you are a liar. Sinungaling, sabi niya. Sabi mo, Kristiyano ka, tapos hindi mo ginagawa yung gawa ng isang Kristiyano. Alam nyo, sa mga message ito na tama talaga para sa atin. No? Mahirap yung sabihin ka lang ng tao na
Sinungaling ka? Eh talagang sinungaling na pala, magtatanggol pa yan. Mangangatwiran pa yan. Pero nagsinungaling na talaga. Nagnakaw na. Hindi kami nagnakaw. Malinis ako. Sabi nito. Tingnan nyo yung mga tatlong senator. Di ba? Hindi kami magnanakaw. Sabi niya. Sobra pa sa magnanakaw. Kasi hindi lang magnanakaw. Sobra pa sa magnanakaw. Bakit magnanakaw lang? Hindi, sobra pa doon. So, sa Leviticus, sabi niya, sa Leviticus, meron silang mga batas doon na sinusunod. And the Lord spake unto Moses, sabi ng Leviticus, sabi niya, speak unto the children of Israel, and say unto them, when ye become into the land, sabi niya, which I give unto you, and shall reap the harvest. So mag-aani sila dito sa sabi sa Leviticus chapter 23, ano? Leviticus 23 verse 9 to 11. And shall reap the harvest thereof. Then ye shall bring a sheaf of the first fruits. First fruits. Wala na, buti wala si Brother Ferdi, no? Asa si Brother Ferdi? The first fruits. Wala yung first fruit, Brother Ferdi. First fruit of your harvest unto the priest. Sabi niya. Sa verse 11, and he shall wave the sheaf, yung bungkos, ano? Sheaf before the Lord, to be accepted for you on the morrow. Sabi niya. After the Sabbath, the priest shall wave it. Tingnan niyo yung pagkaka-pattern nito, mga kapatid. Now, God is speaking to Moses in that Levitical law. Levitical law ito. All these things are types. God said, when you come into the place, the position that I have given unto you, sabi niya, you speak to the children of Israel that when you get to this place that I promised, reap the harvest, sabi niya, thereof. Then ye shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest unto the priest, and he shall wave the sheaf before the Lord to be accepted for you. Sabi niya, on the morrow, sabi niya, on the morrow, sabi niya, after the Sabbath, sabi niya, on the morrow, sabi niya, yung morrow, tomorrow. Amen. No? After the Sabbath. Yung Sabbath kasi sa kanila, it was Saturday. Sabi niya, for on the morrow, after the Sabbath, the priest shall wave it, yung sheaf, no? Yung bungkos ng trigo. Now, if there be any holy ritual, it's their Sabbath. Sabi na natin kapatid. It's their Sabbath day, which was the 7th day of the week, which is Saturday. Saturday, yan ang pinakasabat ng mga ng mga Israel. Sabado. Kaya may mga Sabadista, no? Sabbatarians. Tapos sabi niya, but if kung papansinin natin, sabi niya, if you notice in this Levitical law, to wave it on the first day of the week. So the first day of the week, the sheaf which was the first of your harvest, sabi niya, that you planted, when it comes up and ripen, sabi niya, you cut down the sheaf and take it to the priest, and let him take it and wave it, wave before the Lord for your acception, that you are accepted. Ito yung Levitical law. Nakukuha sila ng sheaf of the first fruit. No? Pagkatapos, dadalhin ito after the Sabbath on the morrow, that was Sunday. And the priest will take it. At pagkatapos, i-wave niya ito, no? For your acception, para na ikaw ay tinanggap ng Diyos. At kung ikaw ay may mali, pinatawad ka sa iyong mali, sa iyong kasalanan. So he was to wave it before the Lord. Not on the Sabbath, hindi sa Sabbath i-wave ito. Sabi niya, not on the Sabbath day or the 7th day, but on the first day, which we call Sunday. So So, Sunday ang first day. This is a, bakit?
Maraming ginubyerno ng Romans, no? Na nagsisi. Yung Sunday, ito yung pagsamba ng mga Romans noon sa Sun God. No? Sun God. Paano napalitan ito? It's not anymore, it's not a Sunday anymore. It's yung Sun, S-O-N day, no? Pinalitan nila ito ng S-U-N, Sun day, kasi they worship sun, the sun. So that the corn of wheat, sabi niya, God's first one, sabi niya. Yung God's wheat, sabi niya, God's first one, who? It's Jesus, sabi niya, up from the dead, is to be waved over the congregation that we are His seeds. I-wave si Jesus Christ sa congregations, proving that we are seeds. Sa seeds, mga kapatid, ha? Alam ko na, kung hindi nyo babasahin ito at pag-aaralan, hindi rin na, maaaring marinig ninyo, mamaya makalimutan nyo na. Pero ito ay sa seeds lang. Kinukuha yung first fruits of the harvest, no? And then, dadalhin ito sa priest at i-wave niya ito, no? Hindi sa Sabbath day, kundi Sunday after Sabbath and the morrow, and on the morrow, sabi niya, i-wave niya ito para ibig sabihin tinanggap ka ng Panginoon, tinanggap ka ng Diyos sapagkat ikaw ay binhi. So yung hindi binhi, kahit anong wave mo pa dyan, hindi niya maintindihan. So dahil tayo yung mga binhi, anak ng Diyos, naintindihan natin. So He, Jesus Christ, was the first fruit of those that slept. He was that sheaf, yung bungkus na ito. It was Jesus Christ. That's why the priest had to wave the sheaf, for it was the first one. The Lord Jesus Christ, He is the first one to come to maturity. Siya ang unang-una. It was a sign of and thanksgiving to God that the rest seed would come. Yung rest seed, tayo yung mga rest seed, yung ibang mga seeds would come and be alive again by that quickening power that quickened the Lord Jesus Christ. So He was the first sheaf to wave, the Lord Jesus Christ, na yung pag-wave sa kanyang ito, merong buhay na walang hanggan. Merong pagkabuhay na mag-uli. So He was waved by the priest. Pagka-wave, sabi, ng priest, ipinipreach ng priest ito na there is life after death. He was the first sheaf. He was the first seed to be ripened. No? At ngayon, nung makita ngayon ito ng mga seeds, the seeds, that there is life after death, no? You will be quickened by that Spirit that quickened the Lord Jesus Christ. So you have to recognize that sheaf, yung unang-unang harvest from the dead. Sino paano maintindihan kaya ng mga iba-ibang religion o ito o denomination? No? Alam lang na ipako sa krus si Jesus Christ. And this is just an history from them. Parang history na lang. O pagdating ng Holy Week, sabi nila, may penitensya, merong sineselebrate yung Holy Week. Hindi man alam kung anong tunay na kahulugan lang. No? So in these last days, the Son of Man will be waved. Wave yung iiwawagayway sa atin. No? No? Will be waved or will be revealed again to us. Silence in heaven. Ba't tumahimik yung langit ng 30 minuto? Ano ang kahulugan nito para sa inyo? Para sa atin? Ba't tumahimik? Anong purpose ng Diyos at tumahimik yung langit? Walang alam si Satan ngayon. Ano kayang nangyayari? Masyadong matahimik. Wala akong nakikita na walang alam si Satan. No? Bakit? Kayo na lang ang nagkakaalaman ng Panginoong Hesus.
sa katahimikan, there is a still small voice na bumubulong na lang sa iyo, yung malapit na lang sa iyo. Ang malapit na lang sa atin ang Panginoong Hesus. Kaya siya bumubulong. Alam mo, I love you, sabi ng Panginoon. Oh. Hindi ka bubulungan ng I love you ni Satan. Sama ka sa akin sa hell. No? Yun ang ibulong. So, Jesus is the sheep, the first one that come to mature, the first one that proved he is a wit and wave to the people in this bride, and then became wife. So this is a wife age now, hindi na yung bride age lang. No? Mga kapatid. For them to resurrect, para ma-resurrect tayo, sabi niya, out of the dark denomination. Na-resurrect tayo noon sa dark denomination. Galing sa Catholic, galing sa dating daan, galing sa Iglesia, galing sa Protestant, galing sa Methodist. Mga madilim na katuruan yung mga nando doon Noon. Na-resurrect tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nagliwanag yung salita ng Diyos sa atin. So this message that will bring them to full maturity of the Word and then manifest the full power of the Word with signs and wonders that Jesus did back again. Nasaan si Jesus ngayon? Nasaan si Jesus? Hindi niyo ba alam kung nasaan si Jesus? No? Sabi niya, I will never leave you, nor forsake you, till the end of the world. Sabi niya, kaya tumahimik yung langit, sabi ng ating kapatid. Because yung pinupuri nila sa langit, wala siya ngayon sa langit, nasa sa atin siya. Nasa sa atin siya. Kaya kung nasa sa atin siya, no, gawin ninyo yung mga ginawa ko, sabi niya. Yung kung ano yung ginawa ko, gawin ninyo, sabi niya. At yung mga ginagawa nyo ngayon, yun ang nagpapatunay na minamanifest ninyo ako. Kayo, yun ang patunay ngayon. No? Hindi ko na kukunin tong istorya. No? May istorya ang kapatid natin. Kaya lang, para hindi mahabang mahaba. Pero napakaganda nito. No? Pero napahapyawan na yung dynamic at saka yung mechanic kanina. So yung mechanic, yung mga naiintindihan ninyong salita ng Diyos. No? Alam nyo, gaano man kaganda ang ating buhay. Kung sobrang bait natin, wala ka namang dynamic. Mabait lang. No? Walang dynamic. No? Walang manifestation ng word. No? Ang kailangan, merong mechanic, may dynamic. Naintindihan natin ang salita ng Diyos. At pagkatapos, may power na nagpapakilos dito. No? Yung dynamic. So, ganun ang gawin natin, mga kapatid, sa mga napakinggan natin. So, God foresaw the wife of the Lord Jesus Christ. The groom, to save his wife, like Adam, isesave niya. No? Isesave tayo ng Panginoong Jesus, the second Adam. Kailangan, sa pagdating niya, sasama tayo sa kanya. No? Paano ba ang pagtanggi sa kanya sa rapture? Pero pagtatanungin tayo ng isa-isa, brother, mararapture ka ba? Amen. Sister, mararapture ka ba? Amen. Pero paano natin kung minsan natatanggihan ng Panginoong Hesus? No? Tandaan natin, sa bawat pagsuway natin sa kanyang kalooban, no, sa kalooban ng Diyos, ito ay pagtanggi natin na tayo ay sasama sa Kanya. So, kailangan ang masusing pagsunod kung ano ang sinabi ng Panginoong Hesus sa atin sa Kanyang mga banal na salita. Sa una, parang masakit, parang hindi masarap kasi
kapag tumatanggi tumatanggi tayo sa puso natin, sa loob natin, no? Parang mahirap. Sabi nga namin ni Brother Julius nung nagkukwentuhan kami, yung ayaw natin, doon lang tayo nahihirapan Pero pag gusto mo, hindi mahirap. Kahit mainit na mainit yung araw, pag gusto mong lumakad, baliwala yung init ng araw. Kasi gusto mo Pero pagka ayaw mo, kahit na hindi naman mainit yung araw, kung ayaw mo mabigat sa loob. No? Pero pag gusto mo, kahit na nag-i-snow pa dyan lalabas ka, gusto mo Ang sarili natin kasi yung tumatanggi. No? Pero pag tinanggap natin na magaan ang pagsama sa Panginoong Hesus, magaan natin susundin yung kanyang mga palatuntunan. Hindi mahirap. Sabi niya, magaan lang to. Sabi niya, yung yoke ko magaan. Pati yung burden, sabi niya, magaan lang. Sabi niya, kayang-kaya niyang solusyonin ito. Pag mayroong tayong mga problema, no? Sabi natin, siya yung Jehovah Jireh natin Tawagin natin siya. Kahit na mahirap. Kahit mahirap. Maganda nga yung mahirap para pagka na-solve yun. Call unto me. Sabi, alam na alam yung kahit siguro, memoryado ninyo ngayon yung verse na yun Kahit yan, kahit natulog siguro kayo, pag sinabi, nasaan natin matatagpuan yung call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things that you do not know. Siguro kahit natulog kayo, gigisingin kayo, alam niyo kung saan matatagpuan yun Tingnan nga natin ngayon. Kung saan matatagpuan yun. Sino nakakaalam nun? Mga sisters. Jeremiah 33. Praise God. Tama mga brothers? Praise God. Cool. Yung great and mighty things hindi mga mahihinang hindi mga mabababaw. Ibig sabihin mahirap. Yung mahirap. O yung pinakamahirap ngayon. Dali natin ito sa pinakamahirap ang Panginoon. Hindi mahirap sa Panginoon. Dalhin mo yung pinakamahirap sa atin, dalhin mo sa Panginoon, gagawing madali ng Panginoon. So, anong kailangan? Dalhin mo sa Panginoon. Huwag mong kakargahin. No? Pag kinarga natin, tayong mahihirapan. Hindi natin kaya, hindi natin magagampanan yung sinabi ng Panginoong Hesus na, love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Hindi natin kayang mahalin pagka may problema ka sa isip, no? May bumabagabag sa puso mo. Hindi natin magagawa ngayon yun. Pero paano natin magagawa? Magagawa natin yun. Basta sinunod natin yung sinabi ng Panginoon. Magagawa natin. No? Anong gagawin ng Panginoon? Merong action at magkakaroon siya ng reaction. Gagawin mo yung sinabi niya, gagawin niya ngayon yung pangako niya. No? Ganun yung Diyos natin. Ngayon, kung may problema ka, sabihin mo sa Kanya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, solve niya ngayon. Pag sumamba ka ngayon sa Panginoon, sinolve niya yung problema mo Meron ka pa nga testimony. Sinolve niya yung problema mo, kahit gaano kahirap ito, isosolve ng Diyos. Ibigay natin sa Kanya yung problema, wag tayong magkakarga. Pag tayong nagkarga ng problema, tayong mahihirapan. Call unto me, sabi niya. Those who are heavily laden, sabi niya, and I will give you rest, sabi niya. Those who labor and heavily laden, and I will give you rest. Ito yung mga paanyaya ng Panginoon sa atin Come! Ayaw mong mag-come. Sabi niya, okay pa naman kaya pa naman Sabi, kaya, sige. Hanggang kaya mo, sige. Paano kung hindi mo na kaya? Pag hindi mo kaya, isumong mo lagi sa Diyos. Panginoon, hanggang kailan ko pagtitiisan ng ganitong tao, ang ganitong bagay, ang ganitong. Hanggang kailan siya, sumbong mo sa Diyos. Pag nagsumbong ka sa Diyos, tiyakin mo na sumusunod ka sa Diyos, ang Diyos na ito, kikilos siya, tingnan ninyo. Yung imposible, gagawin posible ng Diyos. Yung mabigat, gagawin niyang magaan. Ang kailangan lang, we are sick kasi kaya kailangan natin maranasan ito.
Isumbong nyo lagi sa Diyos, kahit na sino pa, kahit employer pa, kahit na kasama sa trabaho. Isumbong mo sa Diyos. At pag nagsumbong ka sa Diyos, kailangan malinis yung puso mo pag nagsusumbong ka sa Panginoon. Baka kung sasagot sa iyo ang Panginoon, o ayusin mo muna yung sarili mo bago ka magsumbong. Eh, hindi mo pa inaayos yung sarili mo, sumbong ka ng sumbong. Ayusin mo muna yung sarili mo. Baka pag pinarusahan niya yun, kasama kang pinarusahan ng Diyos. No? Para walang parusa, walang parusang tatanggapin ang sino man sa atin. Pag nagsumbong tayo sa Diyos, malinis ka na nagsusumbong. No? Wala siyang makikita sa iyo na sumbong ka nga ng sumbong. Ikaw nga dapat parusahan eh. Baka ganun kung sumagot ang Panginoon. Pero pag nagsumbong ka, alam nyo mga kapatid, bakit? Naranasan kasi natin yan. No? Isumbong mo sa Diyos. Unbeliever pa nga, Catholic eh. Nung nakita niya ang mga ganito, sabi niya, isumbong mo nga yan sa Diyos mo. Biro mo, Catholic siya eh. Ako, ay, na-born born again. No? Kinakantsawan yung born again. Yung kinakantsawan nila, yun ang sinasabihan niya na, isumbong mo nga yan sa Diyos mo. So, yung Diyos ko, hindi niya kasi Diyos eh. No? Totoong nangyari ito. Ngayon, pag isinumbong mo sa Diyos, ang Diyos ang kikilos. Kaya lang, sa pagsumbong mo, wag yung ikaw yung pagagalitan ng Diyos pag nagsumbong ka. Baka ikaw naman ang pagalitan ng Diyos pag nagsusumbong ka. So, kailangan, sabi niya, sumunod tayo sa sinabi niya. At pagkatapos, pag may access ka sa Kanya, lagi kang nakakalapit, lagi kang nakakapag-explain sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, talagang dito sa mundo, hindi mauubos pa ang masasamang tao, lalong parami ang masasamang tao. Kung minsan yung nasa tabi natin, minsan kasama natin sa trabaho eh. Andyan yung masama eh. No? Yung malalapit ang makaka-damage sa atin. Hindi ka kayang ma-damage nung ibang yung malayo. Hindi kanya kayang saktan, sobrang layo. Pero yung malapit, yung nasa malapit ngayon, yung nakakapanakit eh. Oh. Pero kung pare-pareho ang espiritu natin, umabot tayo dun sa unity of faith, hindi mo iisipin yung mananakit ka ng kapwa mo. Kasi ang tinuturo ng Diyos sa atin, magmahalan tayo. No? Kaya lang ang pagmamahal, sabi ng prophet, love is discipline. Love is correction. So pagka mayroong correction, hindi ibig sabihin, kasi mahal ka lang. Kaya ganoon. No? Kapag may naririnig tayong correction, mahal ka lang. Pero pag hindi ka kinokorek, pinababayaan ka na, kahit mapahamak ka, that's not love. No? Hindi yun na talagang pagmamahal. So praise God. Kapag ka nag-rise yung SUN, pahihinugin niya yung mga seeds. Literal seeds. Pagka nag-rise naman yung SON, para mabuhay naman yung mga spiritual seeds. So let us rise. Seeds of God. Fellow saints, let us rise. Praise God. Brother Julius, ang magpo-closing prayer. Samahan niyo muna ako sa pagpapasalamat. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po sa mga oras na ipinagkaloob mo sa amin. Sapat-sapat po, O Diyos, ang iyong mga biyaya sa mga anak mo na nagsisusunod sa iyo. Tunay na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Maraming salamat po sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod, sa tiwala ng mga kapatid ko po na hindi ko po sila dadalhin sa kapahamakan, O Ama. Sa kapatid ko pong na tumanggap ng bautismo, salamat sa tiwala at ang kanyang ama o ama na salamat sa tiwala ng lahat, O Diyos, sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod. Ano pong may babalik ko sa iyo, Ama, kundi ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang, O Ama. Ang lahat ng pasasalamat nila ay binabalik ko sa iyo, Panginoong Diyos. Ikaw lamang ang dapat tumanggap nito. Sa iyo po lahat ng papuri, lahat ng karangalan, kalwalatian at kadakilaan, O Ama. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.